Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Artelius Marquez at ngayong araw na ito, ating matututunan ang patungkol sa isang rehiyon sa ating bansa, ang Region 10 o Northern Mindanao. Sa Region 10 o Northern Mindanao ay meron lamang itong 5 probinsya. At ang 5 probinsya nito ay ang Bukidnon sa south, Misamis Oriental sa north, Camiguin sa northeast, Lanao del Norte sa west, at Misamis Occidental sa west. At ang kanilang regional center ay sa Cagayan de Oro City. At alam niyo ba na ang Northern Mindanao ay may total land area na 2,049,602 hectares at ang 60% total land area nila ay classified as forest land. Now, so let's move on to the another province of Northern Mindanao, which is the Bukidnon. So the capital of the Bukidnon is Malalay City. So land area is 1,049,859 hectares. So how big it is, right? So major industries are agriculture, livestock, farming, and food processing. So number of cities is 2, which is the Malalay City and Valencia City. So number of town and municipality are 20. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng mga yaman sa sektor ng agrikultura ng Bukidnon. So, sinasabi rito na ang lalawigan ay may malawak na likas yaman sa agrikultura na napaka-suitable para sa halos lahat ng uri ng pananim. So, bukod dito, tinutukoy din ito na ang Bukidnon ay isang pangunahing pinagmumulan ng pagkain ng rehiyon na naglalarawan ng kahalagahan nito bilang food basket and primary supplier of raw material for processing in the various agri-industrial centers of the region. So there are 7 tribes in Bukidnon, namely Bukidnon, Manobo, Higayon, Talaandig, Tigwahanon, Umayamnon, Matig, Saloy. Ang wika ay tumutukoy sa pangkalahatang sistema ng komunikasyon ng isang komunidad. Samantalang ang dialect ay isang particular na anyo ng wika na espesipiko sa isang tiyak na rehiyon o grupo ng tao. Sa Bukidnon, ang Cebuano, Bisaya, Hiligaynon o Ilonggo at Bukidnon ay mga dialekto na sinasalita sa probinsya. Ang Cebuano ay ang pinakakaraniwang ginagamit na dialekto na ginagamit ng 44.51% ng kabuuang bilang ng mga sambayanan sa probinsya. Samantala, ang iba pang dialekto tulad ng Bisaya, Hiligaynon, Ilonggo at Bukidnon ay ginagamit din ng ibang bahagi ng populasyon sa probinsya, bagaman mayroong mas mababang prosyento. Ang Bukidnon ay may sining na masasabi nating malalim at mayaman sa kultura. Sa kanilang tradisyonal na sining, kadalasang nakikita ang paggamit ng paghabi, mga likhang sining, pagpinta sa lupa, paggawa ng kwintas, patchwork at bordado. Ang kanilang paniniwala sa isang Diyos na tinatawag nila magpabaya ay naglalarawan ng kanilang pananampalataya at pagkakakilanlan. Ang Kaamulan Festival sa Bukidnon ay isang pagdiriwang na nagpapakita ng kahalagahan ng kulturang indigenous sa rehiyon. Ang salitang kaamulan ay nagbumula sa salitang binukid na amol na nangangahulugang pagtipon o magtipon. Ito ay dinaraos taon-taon sa lalawigan ng Bukidnon, particular sa Malaybalay City. Mula sa ikalawang kalahati ng Pebrero hanggang Marso 10, ang huling petsa na ito ay tumutukoy sa anibersaryo ng paglikha ng Bukidnon bilang isang lalawigan noong 1917. Sa festival na ito, ipinapamalas ang mga tradisyonal na sayaw, musika at ritual ng mga katutubong tribo sa Bukidnon, pati na rin ang kanilang sining at kagamitan.
Ang Dahilayan Forest Park sa Bukidnon ay isa sa mga sikat na tourist spot sa rehiyon. Isa sa mga pangunahing atraksyon nito ay ang pinakamahabang dual zipline sa Pilipinas. Ang dual zipline ay isang aktibidad kung saan makakaranas ka ng kakaibang adrenaline rush habang nagsisipline mula sa isang tuktok patungo sa isa pang tuktok gamit ang isang tali. Sa Dahilayan Forest Park, maaari mong maranasan ang kakaibang saya at kagandahan ng kalikasan habang sumasabog ang iyong damdamin sa pakiramdam ng paglipad sa itaas ng kagubatan. Bukod dito, mayroon ding iba pang mga atraksyon at pasyalan sa loob ng parke na nag-aalok ng kasiyahan at pagpapahinga sa mga bisita. Ang Monastery of Transfiguration sa barangay ng San Jose, Malaybalay City ay isa sa mga pamosong destinasyon sa Bukidnon. Ang estrukturang ito ay kamukha ng isang Egyptian pyramid na nagbibigay ng kakaibang karakter sa lugar. Ang kanyang arkitektura ay nagbibigay din sa kahalagahan ng spiritualized at pag-aalay ng panalangin. Bilang isang monastery, ito ay sentro ng relihiyong aktibidad at katahimikan. Bukod sa kanyang kahalagahan bilang isang lugar ng pananampalataya, ang Monastery of Transfiguration ay kilala rin sa kanyang kagandahang natural na kapaligiran at pagiging isang lugar ng pagninilay-nilay. Yung tapos na natin sa Bukidnon, dumako naman tayo sa Misamis Oriental. Sa Misamis Oriental ay isa sa mga pinaka-progresibong probinsya sa Northern Mindanao. Sila ay may kabuhayang agrikultura, manufacturing at fishing, at ilan sa kanilang mga produkto sa natural resources ay clay, sandstone, and limestone. At ilan sa kanilang mga major products ay ang banana, cassava, corn, palay, tabako, poultry, mga isda, gulay, at prutas. Ang Misamis Oriental ay is the hub and industrial center of the region or ang mga daungan ng mga turista na kung saan dito makikita ang mga first class na hotel at mga building na tiyak na inyong magugustuhan. Ang mga tao doon ay tinatawag na higawnon. Ang higawnon ay nangangahulugang people of wilderness o mga taong naninirahan sa mga bundok. At ilan sa kanilang mga lengguwahe ay ang Cebuano. Pero ang ilan sa mga nakatira doon ay gumagamit sila ng mga salitang Hiligaynon, Waray, at Maranao. Ngayon, dumako naman tayo sa kultura ng Misamis Oriental. Sa Misamis Oriental, mayroon pa rin silang mga kultura o mga ritual na ginagawa hanggang sa ngayon. Isa dito ay ang Tampudas Tamhu Balagon. Ito ay isang kasunduan sa sanga ng mga berdeng baging. At ang pangalawa ay ang Bunkatol Habulawan daw ng Katasa Halana. Ito ay isang code ng pag-uugali na patapat nilang sinusunod. Isang sagradong ang pagsasaya na nagbubuklod sa kanilang komunidad. Ngayon, dumako naman tayo sa mga festival ng Misamis Oriental. Isa dito ay ang Cuyamis Festival. Ito ay isang opisyal na festival ng mga taga Cagayan de Oro City in the province of Misamis Oriental. Ito ay naginaganap sa ikalawang linggo ng Enero at ito ay week-long festival na it's captivating blend of mga parades, cultural dances, mga beauty pageant. Ito yung celebrate nila dito, yung mga agricultural achievement nila, especially sa mga coconut products nila, and diverse ways in which coconut have shaped their way of life. Ang festival nila hindi lang about sa exhibition ng kanilang mga talent, but ito rin ay nagsisimbolo ng kanilang pagkakaisa at pagiging proud na sila ay taga Misamis Oriental. Ngayon naman ang Higalaay Festival.
Ang Higalae Festival ay isang testamentong matibay na pagbubuklod sa komunidad. Ito ay taon ng kaganapan na pinagdiriwang tuwing ika-28 ng Agosto. Ito ay isang engrandeng pagpapakita ng mga lokal na kultura, kaugalian, at ibinahaging diwa ng pagkakaibigan. Hindi lang ito basta-basta pagkitipon. Ito ay isang pagdiriwang ng isang pagbibigay pugay sa patron ng lungsod na kung tawagin natin ay si Saint Augustine. Ito ay sumasailalim sa mga halaga ng kanilang pananampalataya, pagkakaisa, pagkakaibigan na mahalaga sa komunidad. Ngayon, dumako naman tayo sa mga tourist spot ng Misamis Oriental. At isa na dito ay ang Divine Mercy Shrine. Ito ay isang giant shrine of Jesus Christ at the center of the hill sa El Salvador, Misamis Oriental. Ang Divine Mercy Shrine ay isang Roman Catholic monument. Ito ay may taas na 50-foot statue of Jesus as the Divine Mercy. Ito rin ay maraming ditong mga turista na pumupunta na kung saan dito sila ay nananalangin, may mga souvenirs na pwedeng mabili, at ilan sa mga kababayan natin is sinasabing ang ilang mga wish daw nila is natutupad through doon sa Divine Mercy Shrine. Isa sa mga tourist spots sa Misamis Oriental ay ang Sagpulon Falls na matatagpuan sa Barangay San Isidro ng Jasaan, Misamis Oriental, na kung saan meron itong taas na 150 feet at may mga magandang tanawin, na kung saan maraming mga turista ang pupunta dito para dayuhin, para makipag-friend, mag-swimming, at tignan yung falls na pinagmamalaki ng mga taga-Misamis Oriental. So, let's move on to another province in the northern Mindanao, which is the Camiguin. So, the capital of Camiguin is Mambajaw. Land area is 23,795 hectares. Major industries are agriculture, fishing, cottage industry. Number of cities is 0. Number of town and municipality has 5. Ang Camiguin ay isang isla sa Pilipinas na kilala sa kanyang kagandahan na hindi pa gaano naapektuhan ng mga tao o modernisasyon. Mayroon itong mga puting buhangin na pambihira, malinaw na mga bukal ng bundok at mga talon at and also it is a rustic old world charm. So, ang mga tao sa Camiguin ay tinatawag na Camiginons. Sila ay masayahin, may malalim na pananampalataya, palakaibigan, maalalahanin, at masipag. Karamihan sa kanila ay nagmumula sa mga isla ng Bohol at Cebu. Kaya't may mga bahagi ng kanilang kultura na nagmumula sa mga lugar na iyon. Ang Cebuano na kilala rin bilang Visayan at Haligaynon ang pangunahing wika sa isla. Ngunit ilan lamang ang nagsasalita na Kinamigin, isang sinaunang dialekto na pinagsama ang wika ng mga Manobo at Boholano. Ito ay nagpapakita ng kasaysayan at pag-unlad ng kultura sa Camiguin na nagtataglay ng mga impluwensya mula sa iba't ibang pangkat, etniko at rehiyon sa Pilipinas. So, ang Lanzones Festival na sa Camiguin ay isang taunang pagdiriwang na ginaganap tuwing buwan ng Oktubre. Ito ay may 4 na araw na pagdiriwang na idinaraos upang ipagdiriwang ang kasaganaan ng ani ng prutas na lanzones. Sa pamamagitan ng festival na ito, ipinamamalas ng mga taga-Camiguin ang kanilang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap mula sa kanilang mga ani, habang ipinapakita rin ang mga kulturang lokal at tradisyon sa isla. So, Sankin Cemetery. Sankin Cemetery used to be a graveyard above the sea, but because of the eruption of Man Volcan in 1980, it was destroyed and its remnants are found underwater. Only the vibrant color of the coral would be seen. So, ito ay isa sa mga pangunahing attraction sa Camiguin na bumabakas
sa kasaysayan ng isla at nagbibigay ng makabuluhan at kakaibang karanasan sa mga bisita. Ang Katibawasan Falls naman ay matatagpuan sa paanan ng bundok ng Timpoong sa barangay Upper Pandan, mga 5 kilometro sa timog silangan ng bayan ng Mambadyao. Ito ay isang magandang talo na may taas na higit kumulang na 70 metro, na kilala sa malamig na tubig na bumubuhos mula sa itaas. Bumubuo ng nakamamanghang tanawin na umaakit sa mga bisita mula sa malapit at malayo. Misamis Occidental. Ang Misamis Occidental is a place of natural beauty, wetlands, and region of agriculture industries, kung saan ang kanilang kapital ay ang Oroquieta City. Ang kanilang land areas ay 200,522 hectares at ang kanilang mga major industries ay mga agriculture, aquaculture, at ang kanilang city ay 3 lamang at ang number ng kanilang munisipalidad ay 15. Ang Misamis Occidental ay kilala sa may makagandang pasyalan dito sa ating bansa, na kung saan may magagandang gubat at mayaman ang kanilang lugar sa pwedeng pangkabuhayan. Sila rin ay may 5 dialekto na kung saan ito ay ang Cebuano, Subanen, Meran, Tagalog at English. At alam nyo ba na ang kanilang lugar ay dating pininirahan ng mga taga Bukidnon? Kapag usapang kultura sa Misamis Occidental, meron itong iba't ibang probinsya, kaya iba't ibang kanilang mga paniniwala. May iba't ibang tradisyon, custom na hanggang ngayon ay kanilang ginagawa pa rin or that are still practiced up to this day. At ilan sa kanilang mga historical landmark ay ang Old Jimenez Municipal Building na nagre-reflect sa Spanish and American influence that are shaped the province history. Naman tayo sa mga festival ng Misamis Occidental. At isa sa kanilang mga pinagmalaki ay ang Subanense Festival, na kung saan dito hina-highlights yung paggaling ng kanilang paggagamot sa mga may sakit, panliligaw, kasal, pagbibinyag, paghahunting, pagtatanim, at pag-harvest ng kanilang mga kabuhayan. At ilan din sa kanilang main features ay ang mga street dancing, na kung saan hina-highlight dito yung kabuhayan ng mga taga-Subanense. Kung saan dito dinidepect yung mga kanta, mga dances, and other form of stimulated for social expressions. Ang Binalbal Festival ay ika-1 ng Enero or Bagong Taon, na kung saan ito ay isang pagrespeto at pag-welcome sa Bagong Taon, na kung saan sa Misamis Occidental ay nagsusuot sila ng mga gory costumes dahil ang Binalbal o Balbal ay refers sa mga imp, witches, and monsters sa kanilang lugar, na kung saan ito ay yearly ginaganap sa Misamis Occidental. Isa sa mga pinagmamalaki ng Misamis Occidental ay ang kanilang tourist spot sa Aquamarine Park, na kung saan dito makikita ang Dolphin Island na kanilang pinagmamalaki dahil ang mga ito ay nakapagbigay saya sa mga turista na pumupunta sa kanilang lugar. Mayroong mga dolphin na sumasayaw, ano sa mga mga bola, ganun, which is nakakahikayat sa mga turista para pumunta sa kanilang lugar. Isa rin sa mga tourist spot doon ay ang Bulingao Wetland Park, na kung saan dito makikita yung mga magandang tanawin, magandang pasyalan, na kung saan talaga makakapag-relax ang inyong buong pamilya, na kung saan ito ay may mga 4 cottage and some campground. Now, let's move on to another province of Northern Mindanao, which is the Lanao del Norte. So, the capital of Lanao del Norte is Tubod. Land area is 415,994 hectares. Major industries are agriculture, fishing, and wood industry. Number of cities has 1. Number of town and municipalities has 22. Ang Lanao del Norte ay isang bagong lalawigan na idinagdag sa rehiyon ng Northern Mindanao.
Ito ay tinatahak ng ilang mga ilog at ang pinakamahalaga sa mga tao ay ang Ilog Agos which feeds the Maria Cristina Falls. Isang pangunahing pinagmumulan ng kuryenteng hydroelektriko para sa Mindanao Grid. Ang lalawigan ay mayaman sa likas na yaman at ang Maria Cristina Falls ay naglalarawan ng yaman ng likas na kapaligiran nito, pati na rin ang kontribusyon nito sa enerhiyang pang-ekonomiya sa rehiyon. Maranao are the natives of the place occupying the land area Lake Lanao, which is situated at the central part of Lanao del Sur. Ito ay nakilala sa kanilang mayamang kultura at tradisyon, pati na rin ang kanilang kasanayan sa sining at arkitektura. Ang lawa ng Lanao ay hindi lamang isang likas na yaman, kundi isang sentro ng buhay at kultura para sa mga Maranao, nagbibigay sa kanila ng kabuhayan at identidad. Ang Maranao ay isa sa mga pangunahing pangkat ng mga Muslim sa Pilipinas, kasama ang ilang iba pang pangkat na bumubuo ng maliit na bahagi ng populasyon ng bansa. Bagamat ang mga Muslim sa Pilipinas ay may malalim na kasaysayan at mahalagang kontribusyon sa kultura at lipunan ng bansa, sila ay bumubuo lamang ng maliit na bahagi ng kabuuang populasyon. Gayunpaman, ang kanilang kultura, pananampalataya at mga tradisyon ay may malaking impluwensya sa mga lugar na kanilang kinabibilangan, pati na rin ang buong bansa. Ang Sagayan Festival ay idinaraos tuwing araw ng Lanao del Norte o Lanao del Norte Day. Ang pangunahing atraksyon nito ay ang Maranao War Dance na nagpapakita ng pagiging makalalakihan sa pamamagitan ng pagsasayaw at pagtatanghal ng Maranao War Dance. Ipinapakita ng mga mananayo ang kanilang lakas, tapang at kagitingan sa gitna ng laban at paglalaban. Ito ay isang pagdiriwang ng kanilang kultura at kasaysayan na nagbibigay pugay sa kanilang mga ninuno at nagpapakita ng kanilang pagmamalaki bilang mga Maranao. Ang Alimango Festival ay isang makulay at kahangahangang pagdiriwang sa bayan ng Lala sa lalawigan ng Lanao del Norte na idinaraos tuwing mga huling linggo ng Marso, malapit sa ika-22 ng buwan. Ito ay tugma sa layunin ng pambansang pamumuno at ang kagawaran ng turismo na magtaguyod at mapalakas ang pagkaunlaran batay sa komunidad at ang pangmatagalang turismo. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, ipinapakita ng Lala ang kanilang kultura at natatanging mga produkto tulad ng alimango, habang pinapalakas ang kanilang ekonomiya at nagbibigay pugay sa kanilang tradisyon. Ang Tinago Falls ay isang magandang talon sa Ilog Agos, patatagpuan sa pagitan ng bayan ng Linamon at lungsod ng Iligan sa Lanao del Norte sa timog silangang isla ng Pilipinas, ang Mindanao. Ito ay isa sa mga pangunahing atraksyon sa rehiyon, nakilala sa kanyang malinaw na tubig at magandang tanawin. Ang Tinago Falls ay tinatawag na Tinago dahil sa kanyang lokasyon na nakatago sa gitna ng mga halamang kakahuyan at kailangan dumaan sa mga hagdang bato upang maabot ito. Ito ay isang paboritong destinasyon para sa mga taong naghahanap ng adventure at natural na kagandahan sa Mindanao. Ang Maria Cristina Falls ay isang talon sa Ilog Agos sa isla ng Mindanao sa Pilipinas. Ito ay kadalasang tinatawag na Twin Falls dahil sa dalawang bahagi nito na nagmumula sa magkabilang panig ng ilog. Isa itong pangunahing atraksyon sa rehiyon, kilala sa kanyang maalong kagandahan at makapangyarihang pag-agos ng tubig. Bukod sa pagiging isang kamanghamanghang tanawin, ang Mariana Cristina Falls ay isang mahalagang pinagmumulan ng enerhiyang hydroelektriko para sa Mindanao Grid, nagbibigay ng kuryente sa malawak na bahagi ng isla. At dyan lamang natatapos ang aming report. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!